Have a blessed day everyone. Nandito po kayo ngayon sa Jesus Revealed TV at ang programang ito ay Grace for Grace. Napakabuti po ng ating Diyos sa pagkakataon na patuloy niyang binibigay sa atin upang tayo po ay magnilay-nilay o mag-aral at mapuno po ng buhay na salita ng Diyos sa araw na ito. Hindi po aksidente na ikaw po ay nakasumpong ng bidyong ito, ng episode na to, dahil naniniwala po ako na meron pong salita ang Diyos para sa iyong buhay. So welcome po sa ating programa. Ito po yung Grace for Grace. At sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin yung pagbibigay po natin ng parangal sa Panginoon o pagbibless natin sa Kanya, o sa Tagalog ang pagbibigay natin ng pagpapala sa Kanya. Mostly pag pumupunta po tayo ng church, nagsisimba po tayo tuwing linggo, ang isip po natin ay pupunta tayo doon para pagpalain natin ang Panginoon ng ating mga buhay, ng ating mga papuri, ng ating paglilingkod sa Kanya. Pero makikita po natin na it turned out to be different. Imbis na tayo po ang magpapala sa Panginoon, tayo pa ho ang pinagpapala ng Diyos. Totoo nga po na hindi po natin mahihigitan ang ating Panginoon. Napakabuti po niya at ang kabutihan niya ay sobra-sobra at masagana. Ito po yung nararanasan natin. No, whenever we bless God, it turn out na tayo po yung nabibless. So, atin pong tingnan ang salita ng Diyos dito po sa Aklat ng Mga Awit, sa awit 103. So napakaganda pong awit ito at meron po ditong may 5 po ditong mahahalagang bagay na dapat po nating maalala sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon at nagbibigay ng parangal sa Kanya. Ito po ay bagay na nandoon po sa presensya ng Diyos na atin pong na-enjoy at nararanasan ang benepisyong ito. David, ito yung salmo na ginawa po ni Haring David. No po? So, ang sabi po dito sa verse 1, sabi po dyan, Psalm of David, sabi doon sa verse 1 ng 103, is bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Napakaganda po na i-express po natin ng ating buong pagkatao, ng ating kaluluwa, na pagpalain po natin ang Panginoon. So parang may mga pagkakataon ho na minsan hindi po tayo parang gustong mag-bless sa Lord, hindi po natin gustong mag-bless sa Panginoon. Pero dito po sa talatang 1, ay tinuturo po sa atin ni Haring David na magdesisyon po tayo na i-bless po natin ang Panginoon ng ating pong pagsamba, ng ating pong pag-awit sa Kanya, ng ating pong pagpapanalangin, ng ating pong paglilingkod. Nangyayari po ito sa ating mga pagtitipon. Sabi doon, bless the Lord, O my soul. Yung ating kaluluwa, yung tao po, alam naman po natin na tayong mga tao ay meron po tayong 3 parte, no? Meron tayong espiritu, kaluluwa, at saka yung physical na katawan. So pag sinabi po nating bless the Lord, O my soul, yung tinutukoy po natin dito na parte, yung pong atin pong kaluluwa, na kung saan ito yung tulay mula sa ating espiritu patungo sa physical na katawan. Yan po yung kaluluwa. At doon sa kaluluwa, nandun yung pag-iisip, nandun yung emosyon, no? At makikita po natin na doon sa ating espiritu, bilang mga born again, tayo po ay nakiisa na sa ating Panginoong Hesus. Kaya lahat po ng kailangan natin sa mundong ito, lahat po ng mga pagpapala na pwede po nating maranasan ay binigay na po ng Diyos sa atin doon po sa espiritu natin. Kasi ang espiritu natin at ang espiritu ng Diyos ay nagkaisa. Ngunit kung gusto po natin itong maranas dito sa mundo at sa ating pisikal na katawan, kailangan pong dumaloy po ito. At ang
nagpapadaloy po nito yung atin pong kaluluwa. So parang yung kaluluwa po ay parang gripo siya, parang pihitan ng para dumalo yung tubig. Kung ang ating pong kaluluwa ay umaayon sa kung ano ang nasa espiritu natin, yun po ay mamanifest o mararanasan po natin sa pisikal na katawan. Kaya po dito, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos na i-bless natin ang Panginoon. Pagpalain natin siya o ating kaluluwa. Pagpalain natin ang pangalan ng Panginoon. At dito po sa talatang 2, maliwanag din po ang sinasabi doon na inuulit po ito. Bless the Lord, O my soul. And sabi doon, forget not all His benefits. So makikita natin, marami pong benefits, no, na drinap na o nilagay na ang Diyos sa ating mga buhay. Do not forget this and let it manifest. No? So, yun nga po, nais ko pong ulitin, pupunta tayo ng church para i-bless si Lord, but it turned out tayo po ang nabibless kasi nararanasan natin yung mga benefits na ito. So ano-ano po ito? So makikita po natin po dito po sa talatang 3, ang unang benepisyo po doon, kasi 5 benepisyo po ito, is who forgives all your iniquities. Yung lahat ng ating mga kasalanan ay pinapatawad po ng Panginoon. Ang totoo ho, nang si Kristo po ay napako sa krus, tayo ho ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan mula pagkabata hanggang ngayon at saka sa mga susunod pa. So lahat ng pamumuhay natin dito sa mundo ay binayaran na ng Panginoon ng lahat ng pagkakasala natin. Hindi pa man po natin nagagawa ito, ito po ay bayad na. So kailangan lang po nating maranasan ito sa ating buhay na tayo pinatawad na sa pamagitan po ng pagsampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Marami pong mga tao ang hindi ho nakakaranas ng kapatawaran sa kanilang mga buhay kasi hindi po sila naniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus para sa kanila. Kaya ho ito pinapaalala sa atin kasi para hindi po natin ma-miss out yung blessing na ito, yung blessing ng perfect na forgiveness, yung perpektong pagpapatawad na bigay ng Panginoon. So, ito yung una, ito yung pinakapundasyon ng lahat ng blessing sa buhay natin. Kasi kung alam mo na you are forgiven, mararanasan mo ang mga susunod pa. Yung pangalawa is who heals all your diseases, na siya yung manggagamot natin. At lahat ng sakit at karamdaman natin ay pinagaling na ng Panginoon. Doon po sa krus ng Kalbaryo, inalay niya ang kanyang katawan, naghirap po ito para lahat ng sakit natin ay kunin niya. So alalahanin po natin, as we bless the Lord, let us remember this blessing na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon. Kaya kung ikaw po ay may sakit o karamdaman, I am declaring to you na ikaw po ay magaling na. At panghawakan po natin ito, tanggapin natin sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon na pinagaling niya na tayo. So kung ikaw man po ay merong simptomas o pain na naranasan sa iyong katawan, likha ng sakit karamdaman, maari pong hindi natin ito tanggapin o i-resist po natin sa ating katawan na hindi ito para sa atin at paniwalaan natin na tayo ay pinagaling na ng Panginoon. At tunay nga, ito po ay mangyayari sa atin. Okay? So, at ang pangatlo po, sabi dun sa talatang 4, who redeems your life from destruction. Okay? So, ito yung pangatlong pagpapala na nandoon po sa buhay natin na binigay ng ating Panginoon. Na tayo ay redeem o tayo po ay binili ng ating Panginoon sa atin pong kapahamakan, no? Supposed to be tayo po ay mapapahamak, pero dahil po sa ginawa pa rin niya sa krus, tayo ay binili. Nagkaroon po tayo ng proteksyon sa Panginoon. So wala pong ibang balak yung kaaway sa atin bagkus sirain tayo.
Sabi nga po sa Biblia, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Subalit naparito ako upang ang aking mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ay masusumpungan natin sa Biblia sa Juan Kapitulo 10, talatang 10. Kaya makikita natin dito na tayo ho ay binili o pinaghirapan ng Panginoon. Binili niya ng mahalagang presyo yung atin pong pagkawasak para ho tayo ay ma-preserve, hindi po tayo mapahamak. Yan po yung pangatlo. At ang pang-apat po, sabi din dito sa talatang 4, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Yan. So, tayo daw po ay pinuputungan ng pagmamahal ng Panginoon at ng kanyang awa. So, ibig sabihin, merong buhay tayo na punong-puno ng pabor. Ito yung bagay na binibigay ng Diyos sa buhay natin para itong korona na nakikita ng mga tao na tunay nga yung pagmamahal ng Panginoon ay dumadaloy sa atin. Ito po ay nakikita ng mga tao sa mundong ito. So, it is like a crown. So, nakitang-kita ng mga tao na ang Diyos po ay in favor. So meron po tayong tinatawag na unmerited favor. Pabor po na hindi po natin pinaghirapan bagkus kusang binibigay sa atin ng Panginoon. Yun nga po, ito ay nilagay na sa buhay natin. And isa pa ho, yung pong panglima, di ba? So ilan na po? So una po ay who forgives all your iniquities, 1. 2, who heals all your diseases. 4, who crowns you with loving kindness and tender mercies. And then, ito po yung panlima, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ito po yung renewal of youth. Ito yung pagpapanibagong lakas, o yung sabi nga, yung ating pagtanda ay hindi po tayo nawi-wear out, bagkus patuloy tayong refresh, kasi nga po yung presensya ng Diyos nagdadala ng refreshment sa atin. At yun nga po, ito ay isa sa blessing na nandoon po sa Panginoon. When we bless the Lord, mas lalo po tayong nabibless. Napakaganda po nito is because He satisfies our mouth with good things. Yung mga magandang bagay ay pinaparana sa atin ng Panginoon, pinapatikman sa atin ng Panginoon, na masasabi po natin how good and how sweet. Yun po yung pong mga bagay na nasa Panginoon na natatanggap natin. At ang sabi doon, ang dala po nito is renewal of youth. So nagkakaroon po tayo nagpapanibagong lakas po tayo, kaparehas po ng agila. Ito po ay tinatawag na renewal of youth. So yung limang ito po yung blessing ng atin pong pagpala sa Panginoon when we bless the Lord with our soul, no? And then we remember, naalala po natin yung limang ito. Kaya ho, pinaranas na ito sa atin ng Panginoon at patuloy niyang ipaparanas. Nawa, wag po natin itong kaliligtaan. So itong limang mga na blessing na ito ay napakahalaga. So ito po yung bagay na nais parating bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Na pag bless mo si Lord, mas ikaw po yung nabibless. Just imagine and always remember na you are forgiven, you are healed, and then nakakaranas ka ng protection sa Panginoon, then yung favor niya nararanasan mo, and then nagkakaroon ka ng renewal of youth. No? So sa Panginoon po hindi tayo tumatanda. Sa Panginoon po tayo po ay lumalakas araw-araw at mas nagiging, sabi nga, yung youthhood ay patuloy na binabalik sa atin ng ating Panginoon. So maraming salamat po for watching this video. At bago po tayo magtapos, manalangin po muna tayo. Nais kong ipanalangin po kayo kung kayo po ay nangangailangan ng mga himala o kagalingan sa Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ito. So allow me to pray for you in the name of Yeshua. Panginoon, salamat sa iyong presensya na gumagalaw ngayon sa mga nanonood nito. Ikaw po ang maghipo ng kanilang mga puso right now in Jesus' name. At anuman po
ang kanilang pinagdadaanan sa pisikal na katawan. May sakit man sila o ano man ito, in the name of Jesus, idampi mo po ang iyong kapangyarihan sa parte ng katawang ito na meron silang sakit at ngayon din po ay gumaling sila. In Jesus' name, nothing is impossible with you, Lord God. We believe and receive your health, yung kalusugan mo at ang kabuuan ng aming mga pisikal na katawan. At Lord, pinapanalangin ko rin po na ikaw po ang patuloy na magbigay ng karunungan sa mga nanonood dito ngayon upang kanilang harapin ang mga problema sa pinansyal, sa mga relasyon, anuman ito, Panginoon. Ngayon pa lamang po, pinaniniwalaan namin na mayroon na itong solusyon. Salamat sa katalinuhan at karunungan na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Ganon din ang kalakasan na galing sa iyo. So maraming salamat po, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. We honor you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. So maraming salamat po muli sa iyong panonood ng videong ito at naniniwala po ako na gumalaw ang Diyos sa iyo at alalahanin mo yung 5 ito na ikaw po ay pinatawad na ng Panginoon. Siya yung forgiver natin. Every sin na meron tayo ay nilinis na tayo at yung mga sakit at karamdaman natin ay pinagaling niyang lahat. Siya yung protection natin sa ating pong pagkawasak. Protektado tayo, hindi tayo maaano at tayo ay may putong ng pag-ibig ng Panginoon. Yung pabor ng Diyos ay sumasa atin at ang pang-5 po ay binabalik niya sa atin ang ating kabataan. So maraming salamat po sa panonood.